Ayan, so welcome sa part 2 ng ating lesson. So, ididiretso ko na siya. Ngayon, ang ating topic ay sa 공장 at 현장 na tinatawag. So, last time we talked about gisoksa, di ba? Yung mga pwedeng mapag-usapan doon sa gisoksa. Kung meron kayong request na gustong i-comment nyo lang kung meron kayong gustong um, pag-usapan, ganon, or ibang topic na gustong mai-discuss. So, ngayon, yung part 2 is sa hwesa. Alam nyo naman na yung hwesa, company, 공장, factory, and 현장, maybe tatayo lang ang mga dito niya. But this one, 현장 is yung mismong workplace, yung mismong parang scene ng yung meaning kasi niyan is parang scene, yung mismong kung saan nangyayari ang mga pangyayari. So, since nandun kayo sa company, work yung ginagawa doon, di ba? So, ayan. Para mas madali nyong maintindihan, kasi pag sinabing company, kasama na yung office, yung mga ibang parts ng company, like yung ibang, kunwari, yung tarishil, kung saan kayo nagpapalit ng damit, kung saan-saan pang part. Pero pag sinabing 현장, yung mismong kung saan nagaganap yung mga ginagawang trabaho. Okay? So, I hope na gets nyo. And then, let's see kung ano-ano yung mga pwedeng ma-memorize nyo or pwedeng yung maaral in advance habang wala pa kayo doon or hindi pa kayo pumapasok. I mean, maaral nyo naman siya pag andun na kayo, no? Pero alam niyo yun, mas maganda na yung medyo na-train na yung tenga. Iba kasi yung first time mo lang marinig, hindi mo pa alam kung ano yung narinig mo, kung paano yun bigkasin, yung ganun ba. So, mas maganda na yung may konti kang nalalaman. 'Di ba? So, ti first ngay kat dagijay, ayan, dagijay mabalin nga, tao nga appear ijay workplace or dagijay tao nga ma-meet mo ijay company. Kasjay. So, first off, we have samonim. Babasahin muna natin samonim. And then, isanim, 상무님. By the way, this is not in a particular order. Han nga naka-order dito ijay pinaka nga to kababaan ka jay. Basta dagito lang dagi most common nga. Actually adupay ngam dagito ide most common nga na experience ko kadagi jay companies nga sinumsumrukak, and yun kaya yun yung nilagay ko dito. Next, 과장님, 차장님, 팀장님, 책임님, 공장장님, 부장님, 반장님, 조장님, 대리님. Ayan. So, kung titingnan mo siya, para siyang naka-arrange ba? No. But actually, kas lang ay gamin nga, try ko lang nga in karga ijay last, dagijay, etong mga nasa last, actually, etong mga deri, jojang, banjang, sila yung mas on hand doon sa workplace. Sila yung madalas mong makikita, ganon. Sila yung mismong mag-uutos sa'yo ng gagawin. Yan. Okay, so yung samonim, hindi ko siya i-explain one by one kasi eto, may mga, nung ngay kitam di, kwan di, dictionary ngay katadati, anya na ganati, agpapada, ti kwan na, dakat nga director, kakastada, chief, executive director, kasjay. But anyways, ang mahalaga dito is, kas lang nga, dapat alam mo kung paano sila tawagin. Alam mo yung spelling, baka mamaya narinig mo lang kat han mo nga sure no tama yung pronunciation mo, di ba? So ayan, at least no kailangan isuda nga awagan, kumbaga dati ibaga may no, pipi ako man no, parang sa Pinas lang nga basta lalaki, sir, basta babae, ma'am, kunam lang kasi no problem, di ba? Dito kasi hindi merong sari-sariling title yung mga yung mga superiors, ganyan. So, mas maganda ng malaman mo niya. Hindi naman pwedeng, ay,
So, parigan nagtalikodan ka, ay, jay kwa ako na mga kasjay, di ba? Anyways, usually, samonim is asawa yan ng ng sajangnim, ganon. Samonim, sajangnim. But anyways, isang tip pala dito, kunwari, yung word na sajangnim kasi, hindi lang siya pang lalaki, no? Mabalin nga pang babae DJ, usually no pang kati store kumbaga dahil naadal mo nga samonim ket asawan di sajangnim napangkati may isang store clothes store ganon bilihan ng damit tapos babae yung may-ari ganon or babae yung nakita mong nandun tapos ket samonim ko naman kasi nga dagdagos in-assume mo nga asawan ti sajangnim ket it's I think a no-no. I mean, pwedeng samonim siya, pero paano kung siya yung may-ari talaga? Or, paano kung wala siyang asawa? Or, siya, single, nabaakan, ganun, di ba? So, mas magandang baka maka-offend ka pa, no? Agsamsamonim ka nga sigsigod. Nasaysaya, jay, sadyang nim nga dagdagos ti, iawag mo, uray babae. Kahit na, pa siya, kahit uray tupay no samonim isuna, or han isuna nga sadyang nim, or employee lang isuna kasi jay, kat nasaysaya jay 사장님 이거 얼마예요? 제가 jayen patin to pay taxi driver dito ng 사장님 ti ideal nga iawag. Mas mag-play safe na lang tayo, no? So ayan, isanim director, sangmonim executive director, mga ganyan-ganyan, 과장님 is usually siya chief, kalangay nga manager kasi and then, 차장님, 팀장님 from the word team leader, kalakas jay, di ay. And then, eto, usually, meron din kayo sigurong 공장장님. Yung 공장장님 na yan, nanggaling yan sa word na 공장. Parang siya yung director ng company mismo. Or yung workplace. And then, nasa baba niya yung 부장님, ganon. Leader ng anong tawag dito? Section, isang section, ganun, 부장님. Tapos baba ng 부장님 is 반장. And then baba ng 반장 is 조장. Ayan. And then yung dairy, usually sa offices yan nakikita. Mga assistant managers, ganun. Anyways, kayo na ang bahalang kwan. Kasi iba-iba naman yung company na pupuntahan ninyo, di ba? Sa bali mo, dipindi no niya, di kwan. So, ang purpose lang ng presentation na ito is ma-familiarize kayo doon sa iba't ibang tawag. So, marami pang wala dito na baka meron sa company niyo na wala sa mga company na napagdaanan ko. So, kayo na lang yung bahalang mangalam. So, yung next is paano natin malalaman kung paano natin sila tatawagin, di ba? Ayun na yung problema ngayon. Mayroon akong suggestion na narinig or natanggap from Koreans na parang hindi maganda na tatanungin mo yung anya ti position mo tapno amok no nya ti kas lang iyawag ko kanyam yung ganun. Though yung mga medyo may nakaka-sense naman kasi kung nasa sense nila isuda, pero sa atin kasi parang medyo daw disrespectful daw kapag tayo yung mismong anya ti position mo ba yung parang gaganon. So mas maganda na sa ibang tao tayo magtanong. Kunwari wala yung taong gusto nating alamin yung position, ganon. Kat adat-idad do mga kawork tayo, kat sa tingin natin is alam nila or matagal na sila doon, so alam nila kung anong tawag doon sa tao. Kasjay. So, sila yung tatanungin natin. Kunwari, paano ang pagtatanong? Kunwari, idamag mo ijay kawork mo nga imo. 저분은 누구예요? 저분은 누구예요? Ito, ginamit ko lang yung jo, meaning diay nga tao. Kunwari na lang i-pretend natin na na andoon sa sulok or nakita nyong dalawa, ganun, or mabalin mo nga ito do. Kasi, diay nga tao. Diba, remember yung isang way ng pagsabi ng tao is bun? So, 저분은 누구예요? Sino dijay nga tao? So, kumbaga daking nyam kasi no sunod ay ano pang ibang way? 저 사람은 어떻게 불러야 해요? 저 사람은 어떻게 불러야 해요? Ano ang pwedeng itawag doon? Paano dapat tawagin yung taong yun? Ganon. From the word 부르다, to call. Ganon. Next, ano pa? 저 사람은
어떻게 불러야 하나요? Ayan na naman tayo sa hanayo na yan ha. Baka malitlito kayo nga, hana? Hana katuan mo di ay may sama di jay kung kunay man kasi pero palagi nyo itong maririnig yung na dinidikit sa mga verbs na ending in 하다 하나요? 저 사람은 어떻게 불러야 하나요? Ayan. Or 저 사람은 어떻게 부르면 돼요? 어떻게 부르면 돼요? Ayan. So, kung papansin niyo, ba't may R dun sa baba? Ito wala. Parehong ano yan, from the word buruda. Pero yung may rule tayo kasi sa grammar. Kapag yung dinidikit mo na ending is buru면, gagamitin mo yung, tanggalin mo lang yung da, ganun-ganun. Tapos, idikitan mo ng myon, ganun. Pero, kapag yung ididikit mo is iba na, kagaya ng kailangan mo siyang i-conjugate ng ganyan para malagdagan mo ng ya, ganun. Kasi irregular kasi itong verb na to. Yung R na irregular, meron siyang rule na ilalagay mo doon sa baba. Marami pang ganyang verbs. Siguro maaral nyo yan kung mag-aral talaga kayo nung grammar niya. But anyways, it's good to know na dapat ganyan yung pagkasulat at pagkasabi. Depende kung anong dikit nyo niya, anong ilalagay nyo. So, 부르면 돼요. 어떻게 부르면 돼요? 어떻게 불러야 하나요? 불러야 해요. Kasi, di ba, agbarinin nga, kita man, nagbarinin nga RDIL ko. Pero dito magbiging L na yung pronunciation kasi 'di ba dalawang magkasunod na ganyan. RR kasi isang agbalin niya L. 불러야 그럼 dito ay agbalin nga 부르면 돼요. Anyways, practice lang. Next, 저 사람은 어떻게 불러요? Ayan yung pinaka simple. Parang yung una lang. 저분은 누구예요? Sino DJ? 저 사람은 어떻게 불러요? Kunam lang. Kasano nga awagan din nga tao? Kasi, di ba? Or, ijaymet, numet, talaga nga anyo nga mapigilan nga, kumbaga, wala kayong ibang tatanungan. Tapos, di tao lang nga DJ ti kwan, kalangay nga medyo ma-awkward kayo, hanyon nga, kaslang kailangan yun nga i-address talaga isuna, kat hanyo nga munong kasat no yung nga awagan isuna, kat mabalinmet nga ibagayo nga. 어떻게 불러드릴까요? 어떻게 불러드릴까요? Kasat no ti panangawag ko kinyam. Di kahit nang sound data. Or, 어떻게 부르면 될까요? Sumat lang, ti meaning na. 어떻게 부르면 될까요? Kasyay. Okay? Gets? Ayan. Next is a sample dialogue kung paano natin itatanong. Ayan. Kunwari, ikaw yung tatanungin mo si Imonim, naka-work mo, yung Ajuma, naka-work mo. Imonim, kasi usually dito yung, di ba, Ajuma Ajuma nga, lagi maka-work yun. Or kano, babae kayo, kasay, and then food processing, mga ganun-ganun. Imonim, ganun yung unang tawag. Kaso lang, may mga imonim sometimes ngayon na may mga auntie na ayaw nilang magpatawag ng auntie. Kahit dahil nga i-feel nga, ay handa ka awagan ti auntie, awagan dak ti ate, manang ko nam. 언니라고 불러, kung nada nga kasi kinyam. So, anyways, depende, no, kasi basta ti first nga itawag mo, no, makita mga kasla nga auntie, imonim, kasi no, makita mga kasla nga manang, nuna, no, lalaki ka, no, babae ka, 언니, kung naman kasi. Okay, imonim, 저 사람 어떻게 불러요? kunwari ito dudum tao nga kahit mo nga maamuan no kasat no mga awagan. 저 사람 어떻게 불러요? Na. Tapos pwedeng isagot ni imo 반장이라고 불러. kunana. 반장이라고 불러. 반장 kano iti itawag mo. ngem no awagam isu na nakaddeketam ti nim niya 반장님이라고. 반장님이라고 불러. kung ano kumada ito pa-edit ay ano na lang. 반장님이라고 불러. Or
Another sample, kunwari, adati nakitam dati nga kasasaon jay imo. 아까 이모님하고 이야기했는 사람은요? 아까 이모님하고 이야기했는 사람은요? jay ngay tao nga kasasaom tatay. Kuna na, imonim하고 이야기했는 사람은요? Isa pang tip pala no, dito ngay hindi ngay sila katulad ng ng 'di ba katungtungtong mun lagaro ni imonim. Apay nga ibagang lang ng imonim hago. Hanba nga mabay nga sika, dangshin, you, no, yung ganon, no. No talaga. It's a no-no. Kapag kahit nakatungtong mo na yung tao, ngay kasla kasi tiket mo iba. Diyan ngay katungtong mo tatay ko nam kumanga kasjay. I-address mo latay isuna. Imonim hago ko nam kasjay. Hindi mo pwedeng 당신하고 당신과 yung ganon. No, kung sino man yun, kumbaga, kahit pa sadyang님 yan, sadyang님하고 kasi i-suggest mo, I mean, usaram latangan jay title na de kasasaom ijay within the sentence kung kasama siya doon. Okay? Tapos, pwedeng sabihin ni Imo, sample lang tong mga to hindi, ito yung mga mangyayari. But anyway, sample lang, para lang practice lang ba? Imo, 누구? sino? kunana. 그 남자분? jay lalaki? kunana kasjay. And then, pwede mong isagot, yeah, or ne, wen, 그 키 큰 남자분이요. 키 큰 남자. Pag sinabing 키 is height, 큰, 크다. From 키 큰 is matangkad in short. In Tagalog, I mean. Oo, yung matangkad na lalaki. Sabi mo. Tapos, sabihin ni mo, 그분은 이사야. kunana. jay nga tao nga ikat, Isaya. di ba nabanggit natin kanina, ano yung isang pwedeng superior na nasa company? Isanim, di ba? Yan. May ibang ibig sabihin kasi yung isa, di ba, sa mga reviewers ninyo, meaning to maglipat ng bahay, ganon. May iba pang ibig sabihin yun, kaya wag kayong malito. 그분은 yung taong yun ay director daw. 그분은 이사야. Yung iya dito, lang siya, ending ng sentence na parang banmal. Hindi siya, nang tawag dito, hindi siya formal na sentence. 이사야. 이사님이라고 해. 이사님이라고 해. Tawagin mo siyang 이사님. Isanim ang itawag mo sa kanya. Ayan. Okay? Next. Ito naman is yung mga, nagdagdag lang ako ng konting, parang, yung common parts ng isang company. Actually, ang daming mga rooms, ang daming mga parts ng companies, ganyan. So, makikita nyo naman yan. Tsaka, bawat company kasi bawat part ng company, merong may mga signages, may mga nakapigkat doon sa taas. Nakapigkat dyan nga to na ngayon, anya diya nga kwan. So, kitaan nyo laang. Before nga umununag kayo ti may isang room kasi, kitaan nyo nga nakasurat. At least, wadan to ti ibagadang instruction kinya, yung mapangkatikas to, mapangkaidjay, kat amom ti umununagam. Diba? Kalang, ay nadidjayin, nabasak di, akong kwan ng mga kasjay. So, ayan, sample na lang. Kunwari, dahito yung area, ngayon ka lang amumon, di ba? Nga, ito yung packing area. 포장실. Ayan. Next, ano pa yung iba kong nilagay dito? Ano yung mga nandyan? Ang tawag dyan is 부자재실 or pwede naman siyang ni agmarka ko mga mahang ko nga ang ko nga naalaje pen ko. Anyways, pwede siyang gawin na tawagin na 보관, 부자재, 보관실 kasi or 보관장소. Pag sinabi kasing 부자재, kasi lang nga dagay materials, raw materials nga gagamitin nyo para sa paggawa ng product na ginagawa ninyo. Kumbaga, kung ano man yung nandito, hindi ko kasi sure kung
ano ito. Pero, kunwari, food yung gagawin nyo. So, maaaring nandito yung mga harina, yung mga sukal, yung mga ganon, asin, kasjay, na gagamitin para sa paggawa ng product. And then, next is, ayan, ano naman to? Chango. Usually, ang pagkakaiba ng chango, meaning warehouse yan, actually warehouse or stock room, mga ganon. Ang pagkakaiba nito doon sa pinakita ko kanina is kuha nga dagito usually day finished products yun, day nalpasan nga inaramid yun nga product nga mairuwar kasjay lagi na aramid nga product yung papalabas na ganun. Yung kanina, yun yung raw materials na gagamitin para sa paggawa ng product ninyo. Okay? Next is, ano kaya ito? Makikita nyo to sa hindi ko sure kung may company na walang ganito. I think lahat naman ng companies may ganyan. Kasi kahit na hindi siya food or ano, kailangan may palitan. May lagayan ka ng jacket kahit na walang uniform yung company nyo, ganon. Siyempre, kung taglamig, hindi naman pwedeng pumasok ka ng yung workplace na yung insuot mo nga dakkel nga jacket kat isuot-usar mga agwo-work, di ba? So, I think naman lahat ng companies may ganito. Palitan ng damit. Tareshil. Tareshil yung tawag. Tareshil. Tapos, lastly is, eto, yung dinagdag ko. Hindi ko alam kung lahat ng companies may ganyan. Sana all na lang sa may ganito, yung hyugeshil, yung pahingahan. Kung break time, pwede kang umupo dyan, or lunch break, pwedeng dyan ka kumain. Kung may baon ka, ganun. Kung hindi ka pupunta ng shikdang. Pero mind you ha, ibang, yung kadalasan sa mga companies, actually, na mga factory lang nga, parang, kunwari, as in nga, hindi siya yung kagandahan na company. Ngayon walang ganyan. So, maglulupisa ka talaga sa floor kung rest time mo, kung magpapahinga ka ganun. Awan nga awan pa iti uso nga pagtugawan, kakasjay sa wag po tayong umasa, no? Sana matuto tayong mag-adjust na lang kung saan tayo pwedeng magpahinga. Anyways, yan, sana all na lang, no? Sana all na lang may hyugeshil. So, mayroon akong hinandang sample dialogue ulit dito para sa mga possible na magiging usapan kapag pumunta kayo sa sa mga company nyo na. Ayan, kunwari yung what should I do, where should I go, who should I talk to if I want to do this. Anong gagawin ko kung ito yung gusto kong gawin or kung yun sana gagawin ko sana yun. Okay? What should I do? 어떻게 하면? Where should I go? 어디로 가면? Who should I talk to? 누구한테 말하면? Or 이야기하면? 뭐뭐뭐 하려면? Yung 려면 dyan depende kung ano yung gagawin mo. Ayan, tapos dagyan mo lang ng deo doon sa last example. kunwari, ako na naman. 사모님, 주민등록카드 받으려면 어떻게 하면 돼요? atidug ako naman nga kasi maproblemahan kayo niya atidugon una yung sentence. But, kaya niyan, practice lang. Or, uray, ikatan yung dagita, kwan. Dagijay, inuhan nyo pa ilang nga kaya. Dagijay da, ikatan nyo dagijay da, mabalin nga, ikatan, mabalin mat nga. 카드, 주민등, ngam ito gamin, baka handa nga mo na yung 카드, kunam lang nga kakasjay. Uray ito pa ARC, kunam, kasi ARC dito actually, TJ, or day, ARC pa ba yung tawag sa Oo, ARC pa rin yata. Ay, hindi. Kasi tinanggal na yata yung alien na word. But anyways, yung ARC na tinatawag natin dito, 주민등록 증, ti ko nada ijay. 등록 증, jay mismo nga kasla nga certification na. Okay? But anyways, kung yung card yung tinatanong mo, anong dapat mong gawin? Anong dapat kong gawin kung gusto kong tanggapin yung 주민등록 card ko? Kasi, pag dating nyo dito, hindi nga matanggap nga dagdagos. But, baka may mga sadyang nim kasi na nakakalimot ngay,
iso nga nakaspray ganta mano nga aldawan or weeksen kat awan pay laang handa pay laang nga ipo-process sila dapat yung mag-process niyan, pero I think sasama kayo dapat pero kas lang nga itugod ta kayo EJ immigration nga mangi-process dita kasi so 주민등록증 카드 받으려면 어떻게 하면 돼요? 냐티 dapat ko nga ikasta. So, kunwari, yung 사모님 ninyo, 나는 잘 모르겠는데, kung na kasi, 저쪽 가서, 저쪽 가서, 과장한테, dati asin na DJ 사모님요, 과장님한테, kung na mabay nga, 과장님한테, kung na kasi, or, kas lang kahit nanganaganan, Kim Gwajang한테, kasi Kim Gwajang한테 물어봐라, adagay tao nga, mangi adyayra, yung ra is yun yung imperative natin na na ginagamit. Kumbaga, igo hera kasi aramidem na ito Igo, mabalinmat nga igo he. Kasi lang nga, tuloy ma-feel mo tuloy na pautos talaga, 'di ba, pag mayra. But anyways, muruba or murubara. 저쪽 가서 과장한테 물어봐라. Ayan. Tapos, kunwari, napangkaki ni Gwajang kanoa. Gwajang. Tapos, sasabihin ni Gwajang, yun. 내일 아침에 여권 들고 사무실로 오세요. Alaamjay, ano na yung yokon? Passport. 들다 itugod mo, meaning carry your passport or take your passport with you and then come here sa samushil. Ayun. Okay? Or another common dialogue sa mismong 현장 nasa workplace. kunwari, 반장님, 이거 다 했으면 어디 둘까요? 이거 다 했으면 어디 둘까요? No malpasko amin 다 했으면 나 ito'y 끝 어디 둘까요? 어디에 둘까요? Or namong mga dati pa na mga pangikabilan 어디로 둘까요? kasi 어디 둘까요? Kunam lang in short. 두다 meaning to leave something, to put something. Jikas lang nga pangingbatian kasi. And meron kasi tayong ibang words pa na pwede. 두면 돼요. 어디 두면 돼요. Or 넣을까요? From the word 놓다, to put din naman yan. Or usually, kapag parang ilalagay mo sa loob ng something, 어디 넣을까요? Ito yung gagamitin mo. Yung mas appropriate. Pero kung kunwari kas lang nga ibatim lang or jay buuan nga something nga kailangan nga ipatong mo lang kasi mas appropriate yung first. 어디에 둘까요? 어디 두면 돼요? 어디 넣을까요? Kanang kasi parang may lalagyanan pa. Or 놔두면 돼요. Another way of saying 어디 놔두면 돼요? 어디 놔두면 돼요? Ganun din yung meaning. Saan ko to ilalagay? Yan. And then, yung banjang pwedeng sabihin, bakse 담아서. Okay, ano naman tong 담아서? Damta. Very common to dapat amo yung meaning dito before nga kwan. Kasi baka yung adagdagos first day pa ilang, di ba? 박스에 담아서 이갈감 ilagay mo doon sa box. 창고에 갖다 놔. 창고에 갖다 놔. Yung word na 담아서, di ba, sabi ikarga. Pero hindi mo siya pwedeng gamitin dito sa may saan ko to ilalagay na kaslang pangibatian kasi hindi mo siya magagamit na. Di 담을까요? Kasi kung ang ibig mong sabihin is saan ilalagay na ipapatong ganon. So, 담아서 is kung meron talagang lalagyan. Yung i-shoot mo ganon. 박스에 담아서 창고에 갖다 놔. Ayan. 갖다 놓. 갖다 놔. Yung ibang informal na pagsabi is 갖다 놔. Ginagamit nila yung 놔 dito na part. 갖다 놔. Kapag nilagyan ng 갖다, meaning, ibig sabihin talaga, pupunta ka, maglalakad ka. Yung katawa, di ba? Sasabihin pa nilang katawa. O iba yung katawa na ha. Yung katawa sa atin na nakakaintindi ng Ilocano. Katawa tayo pa. Anyways, katawa. Kung na kasi apang ka. Kat agsubli ka. Ti kahit nga sa unijay. Iso nga kata. Tapos wa from the word oda. Katawa. Mapunta ka. Ibig sabihin nun, babalik ka pa naman yung ganun. Katawa.
Kata no, meaning punta tas ilagay. Doon mo ilagay sa 창고 daw, doon sa warehouse. tapos, 그 다음에 뭐 할까요? 그 다음에 뭐 할까요? Next ngay kat anya ngay ti aramidak ti kahit ang sound data. Nag-agree ka? 네. 그 다음에 뭐 할까요? anya ti next guard nga aramidak kasi. And the 반장 캔세 포장실에 가서 방까 이제 포장실 이제 anyan ti Ilocano yung 포장실은 ngayon ba patayin? ay packing area. Yan. 포장실에 가서 아빠가 이제 포장실 tapos tape 붙여줘. tape 붙여줘. 박스에 tape 붙여줘. Usually kami i제 포장실 kailangan nga dati work nga i-tape mo agarami ka ti box nga pangikargahan kasi work din kasi yun eh. Trabaho din kasi yung kasi ang mga boxes na lalagyanan ng mga products, hindi sila hanmat nga sumangpet nga naarami din nga box, di ba? Naka-flat siya. So, gagawin siyang box pa talaga. So, iti-tape mo ganyan. So, yun siguro yung gustong ipagawa ni Banjang, di ba? So, tape 붙여줘. Ipag-tape mo yung, kunwari may nagpapak doon. Iso nga dati Joe na nga dito eh. 붙여줘. In other words, 붙여주세요. Gagawin mo for someone. Tape 붙여줘. Pero kung kunwari, pwede namang tape 붙여. Kasi lang, ti ibagadakin niya. Pero kung alam nila na merong tao doon na nagpa-packing, na parang tutulungan mo siya gagawan mo siya ng box. 붙여줘. Ganun. Anyways, hindi naman siya importante, no? Pero, ganun yung pagkasabi or I mean yung structure kasi ng words kung nagwo-wonder kayo kung minsan, ano kaya yung Joe sa last? Hindi first na, apay nga dati Jojo na ijay last kung kuna ngayon kasi kat na-realize ko, ay ganun pala yun yung Joe na ibig sabihin, ipag ano mo si ganito, ganyan. Okay? Anyway, so hanggang dito na lang muna kasi masyado na namang mahaba. Dun sa next video, yun na yung mga words is either nouns or verbs na madalas ginagamit doon sa loob mismo ng workplace. Yun yung magiging content natin sa next video. So, thank you for watching. Pasensya na lang kung mahaba ulit at madaming kwentuhan. Anyway, see you!